Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So sa video na to, gawin po natin ang weekly horoscope for October. Ayan na, limutan ko na. October 21 to 27 para po sa may mga Sun, Moon at Rising sign na Gemini. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon at Rising sign nyo, importante kasi po ito. Sa dulo po ng ating video, may link tayo para dito. At kasama po nun is, shinare ko na rin po doon yung link kung paano kayo makakagawa ng sarili nyo pong love and prosperity charm. Ayan. So, tandaan po natin yung mga readings natin. They are for guidance purposes. Use your free will wisely. At for private readings and spell works po, pwede nyo po akong i-message sa aking personal account and Facebook. Link is in the description. At sa mga gusto pong mag-send ng kanilang donations or to support us po to grow our channel, you can click the join button or the thanks button. Donations can be sent via GCash or Maya, number sa baba po ng screen. Gemini, kamusta ka ba? So, meron tayo dito Two of Swords, tsaka Clean It Up. Parang alam ko na yung kakalabasan nito eh. So, Gemini, ang two kasi is about balance and Swords about air and then clean it up. Literal, magdudumi tayo. Ang galing lang kasi andun yung point, ang dami sa inyo sa House of Gemini. Medyo sabihin natin nasa point na medyo double-minded pa kayo. You're not yet that sure kung yung mga actions sa gagawin nyo, dapat nyo na bang gawin. Kung yung mga plano nyo ba is dapat nyo nang isimulan. Kasi ang nakikita ko sa card mo, Gemini, is that binabalance mo pa eh. Ang dami mo kasing kino-consider, ang dami mong sinasaalang-alang, and andoon na meron kang mga specific na mga tao and events na medyo kailangan mong bigyan ng atensyon. And ang medyo andun kasi, kaya reverse din yung clean it up. May certain fear na kapag pinursu mo tong isang plano mo, baka magkakaroon kasi yung tinatawag na transition period eh. Kunyari sabihin natin, ang plan mo is magre-resign. So, meron tayo yung transition period. So, from your, pag nag-resign ka, hindi mo na makukuha kasi yung back pay eh. Well, kung maganda yung company mo, like yung mga napasukan ko in just, I think 1 week lang, nakuha ko yung mga back pay ko sa kanila. Kung ganun yung company mo, why not, di ba? Kasi isipin mo, from the last sweldo, tapos doon sa next sweldo mo doon sa next company, medyo matagal. So that's your gap. Ayun yung parang magiging problema mo. So, yun yung iniisip mo eh. So, ang nakakatuwa dito kasi with the Two of Swords, may nagbabalance sa'yo. May nagre-remind sa'yo. So, andoon na medyo kukulangin ka lang talaga ng slight na tulog in the next few weeks or the next few days. Kasi andoon na you are in the process na para kang nag-chess, na pinoposition mo lahat ng mga tao mo para kapag gumawa ka ng move, andoon na madali na lang. Andoon na isang bagsak, you have done it. Nagawa mo. Andoon yung point na checkmate yung kakalabasan nung sa mga plans mo. So, andun din na huwag kang mag-alala yung mga may mga mag-iinarte, to be honest. Nakikita ko dito kasi yung mga concern mo and itong mga medyo mag-iinarte, andun siguro yung moment na ano sila, they know that they need you eh. Yung problema kasi, hindi nila nakikita yung value mo. Siguro totoo yung kasabihan, no? Na makikita mo yung halaga ng isang tao o ng isang bagay kapag wala na sa'yo. Makikita mo kung ano yung gano'n sila ka-importante kapag lumipas sila sa buhay mo. And ganun yung nakikita nila eh. Nagsisimula na makita na, naku, kapag nawala to si Gemini, paano na yung ganito, paano yung ganyan. Then, dapat naisip nila.
na before they treat you that way. Yung isimula naman kasi maayos naman yung treatment nila sa'yo. Andoon lang na parang gradually, siguro both parties may kasalanan kasi din eh. Sabi ng Two of Swords. Andoon na hindi nila na-respect yung boundaries. Ikaw naman parang andoon na, sige, okay lang, konti-konti lang naman. Parang kumbaga sa upo, usog ng konti-konti usog lang. Then, in time, nakita mo na, wait lang, ba't kalahati na ng werot ko yun nakajupo dito sa upuan? And what you are going to do is just to reclaim your rightful place. Yung gagawin mo is, kukunin mo lang naman yung talagang para sa'yo. Kaya magkakaroon sila ng issue kasi nasanay sila and yung iba sa kanila, nagkaroon ng mindset na naging responsibility mo to dapat Gemini ganyan, which is hindi. Dito na tayo magkakatalo-talo, Gemini. But what's keeping you ba? Ano ba yung crossing mo? Ace of Swords and to be fair. Well, siguro ganun talaga na, no? Kasi Ace is about beginnings eh. So, alam mo may mag-e-end and then to be fair. May term yung tinatawag choosing the lesser evil. Yung tipong kung when you say choosing the lesser evil, yung pagpipilian mo parehong masama, pero piliin mo yung parang pipiliin mo doon yung less na masama. So andun ka ngayon sa moment na gusto mong piliin yung less na masama. Yung sabihin natin na andun yung magbe-benefit ka. With the decision that you are planning to take on. Kasi, siguro, parang kahit yung utak mo hindi na ma-arok or hindi na ma-explain ng utak mo sa sarili mo na magstay ka muna eh. Andoon na may may utak mo minsan napapagod na rin. I mean, triple nga yung pagod na nakikita ko dito eh. Emotional, mental, and the physical aspect. So, andoon na pinapakita nung card sa akin na ang nag-hold back na lang sa'yo is that connection you have with the person. Pero pag yun talaga pag ikaw nasa id na, yung huling, sabihin natin parang sa pintuan, yung huling katang na nakalagay doon para hindi bumukas, bibigay na talaga. Kasi your mind is already set na eh. Andoon na sabihin natin 90% you're set na ayaw mo na doon. Ayaw mo na kung nasan ka ngayon. And you want na to move forward to leave things behind. And literal, maging fair naman sa sarili. And siguro, sorry dapat matagal mo na itong ginawa. To be honest, sa nakikita ko sa cards, it should have been done years ago. It should have been done way back. Masyado ka lang sabihin natin naging mabait. You've just been too nice. You've just been too considerate. Andoon na masyado mong binigyan ng halaga yung events and the people that nalimutan na nila yung value mo. This is kinda wrong. Kailangan ma-invoke mo to, yung to be fair, na it is time na you have things on your own. Yung gusto mo naman, yung para sa'yo naman, yung sabihin natin yung moment na kung saan ikaw yung center of the attraction, ikaw yung main character of the story. Kasi literal, to be fair, dapat to the unfair Gemini, medyo bawas-bawas natin pagiging mabait. Ang sakit sa bangs. The way that people are treating you na. Now, ano ba yung crown desire card mo? So we have here the Hermit and Yin. Number 2. Yun. So si Yin kasi this is the female energy. Habang si Hermit, this is about secrets. It's about isolation.
and connected din siya kay kay Virgo, which is about this, Virgo is about service, and Virgo is an, ano ba siya? Earth element din siya. So, andoon na it's about the physical aspects of life. So, yung ano lang naman, you just want na, andun yung isa sa mga desire mo dito, isa sa mga tina-target mo, is a different environment eh. With this hermit, ang nakakatawa lang I mean, hindi to sa lahat, pero there are some of you guys na literal gusto niyo nang umuwi na ng province. Parang you just want to settle there, doon niyo ituloy yung life niyo, doon kayo, doon niyo gawin yung, kumbaga maghanap kayo ng pwedeng pagkakitaan. You want that simple life. You want yung ibalik niyo yung simplicity of your life. Yung tipong hindi ka yung tipong masyadong fast-paced kasi yung buhay natin sa, 'di ba, sa Manila. Siguro gayon din yung naging isa sa mga hidden reasons ko or deep reasons ko. Kaya lumipat ako from Quezon City dito sa La Trinidad, Benguet. Because personally, andun yung moment na pagod na ako sa ingay ng Metro Manila, pagod na ako sa drama, pagod na ako sa gulo, traffic, usok. Of course, masarap ang prutas dito tsaka yung gulay kasi fresh nga. So yung some of you guys, yun na may in the House of Gemini, yun yung hinahanap. And you want na tipong eto napakasimple na ng gusto mo din eh. Dito sa Yin na yung tipong antong term na to. Yung tipong gusto mong yung silence. Yung kasi may mga siguro kapitbahay kayo na masasabi natin na majingay ang bibig, masyadong malakas, masyadong matalak, masyadong madaming drama. And yun na yung gusto mong matapos. Gusto mo and some of you guys then with the card of the Hermit, kasi nga this is about, yung Hermit kasi sa Tagalog, ermitanyo, yung tipong gusto nyo mag-ala-ermitanyo muna. Hindi nga muna. Mag-ermitanyo na talaga. Literal na mag-detach kayo from a lot of people physically. Lalayo kayo para andoon na you can start anew. Reset talaga ang target natin Gemini. Ayun yung tina-target nyo. A different life, a new life. Andoon na iiwanan nyo yung mga responsibilities na hindi nyo naman dapat kinuhang responsibility. Ewan ko ba, siguro ganun lang talaga, naging mapagbigay ka, naging maaruga ka, or siguro naging masyado ka lang mabait na kapatid, na magulang, o na kaibigan, o katrabaho. Ayun nga lang. Minsan, hindi minsan. Hindi kasi alam talaga na ng mga tao na kung ano yung limitasyon nila when it comes to asking for help. Yung iba kasi, may kasabihan yung siya kasabihan yung parang parang ganon. Yung binigay mo yung daliri mo pero hinablot pati hanggang braso mo. So yun yung mga iiwanan mo na gusto mong iwanan. And nakikita ko dito na you will be able to really do that Ano ba yung foundation card mo kasi? So meron tayong the Fool tsaka Unfinished Symphony. So the Fool, kung titignan mo siya yung original design niya, yung depiction niya sa rider, sa Rider Way, andoon na may lalaki na para siya nagta-travel. Ay, yun na nga. So, may mga movements kayo talaga sa life. So, para nagta-travel, tapos andoon na yung pag-travel niya, meron siyang dalang bag, tapos may kasama siyang aso, tapos pasikat yung araw, tapos may hawak siyang rose, tapos may meron na parang in a distance, there is a town, siguro doon siya pupunta. So, it's also about the element of air, about the mind and the intellect. It's also about a brand new beginning. So, kasi pwede mo siyang ihalin tulad sa isang bagong panganak na bata. Dude, Gemini, ano pang hinihintay mo? If you are, kumbaga, set
muna yung mga kailangan mong plans. Huwag ka na magpatumping-tupik kasi yung energy ngayon with the Unfinished Symphony, may mga tatapusin ka talaga, may mga isa-set aside ka na, may mga ikakat ka na sa life mo that is no longer serving your energy. And ang nakikita ko dito talagang yung mga iba sa inyo, they're planning to resign, gusto mo lumipat ng bahay, gusto mong siguro mag-start ng business, whatever it is na i-end nyo or isa-start nyo, take this as a sign na ito na yon. But don't rush ha. Sabi nga ng The Fool, kasi air about the mind and intellect. Huwag ka naman pabugso ng damdamin na push, okay, ayoko na, resign on the spot. No. Balik tayo doon sa original card mo, yung sa unang card mo, na sinasabi doon, you need to also plan, you need to also think, and kumaga sa chess nga, para para ma-checkmate mo, kailangan mo i-position mo yung mga tao mo, yung mga chess piece mo, para in just a few moves, checkmate. Yes, meron ka mga, sa chess kasi, hindi man ako magaling talaga sa chess. I just know how to play. Hindi siya hindi mo masasave lahat ng tao mo. Meron ka talaga mga isa-sacrifice, pwedeng ipa-sacrifice mo yung pawn mo or yung bishop mo kasi andoon na or yung tower para malagay mo sa tamang posisyon yung ibang mga tao mo doon. And that is part of it. Sacrifices will be part of it. Yes, may mga magagalit kasi nga doon na magko-call back ka or ng energy mo, yung tipong i-claim back mo yung lupa mo. Kaya di ba madami nagkakaproblema ganyan sa mga pag ne-reclaim yung lupa. And unfortunately, minsan yung kung sino pa yung nangamkam, sila pa yung galit. Kasi they didn't plan. Masyado nilang inasa sa'yo. So, your foundation is telling you that a reset is very necessary. Actually, desire mo on top and then yung bottom, underlining mo is brand new start din. Gemini, it's time na to set it into motion. Kumbaga sa chess, magsimula ka ng mag-set ng mga plans mo. It is your moment, it is your time, and it is right now that you need to do what you need to do. Uy, mag-start over na yan. So, let's see in the past. Ano bang may? Kaya ang pala yung past mo kaya ganda yung isip mo. So, we have here the justice and deep knowing. Alam mo yung mga false promises. Ayan. So, si Justice kasi, from the name itself, Justice. So, it's about justicia. Tungkol din siya sa balance. Connected din siya kay Libra. Libra is about the house of marriage. So, it's about the connections, about our relationships. Tapos, deep knowing. Yung tipong ginamit yung emotions mo, tapos parang may mga false pretensions yung, kumbaga sa pag pumirma ka ng kontrata, yung tinatawag natin fine print. Ay hindi, parang minadali ka na, sige pirmahan mo na chuchu Tapos ending parang, hala, hindi naman sinabi sa'yo na may mga gantong eksena pala. Hindi naman binanggit sa'yo na kailangan pala ganito yung magiging ganap. Hindi ka in-inform that there is something that you will need to fulfill or meron kang kailangang balikan or whatnot. Or may mga trouble doon sa iyong kung saan ka nag-agree. Hindi kita masisisi bakit andoon na yung kanina yung 2 of swords mo na may irita factor ka na rin. Hindi kita masisisi doon sa yung ginawa sa'yo. Kasi pwede ko tong i-categorize na para kang na-betray, para kang na-traidor. Kasi kasama sa pagka-traidor is yung pagsisinungaling sa pagsisinungaling, isa sa mga factors yan, yung hindi sinabi sa yung buong katotohanan o yung tipong malalaman mo na lang na late na, hindi ka na maka-back out. So, well, understandable yung nararamdaman mo. And again, ang mga nararamdaman natin, emotions natin are valid.
and yung plano mo, hindi kita masisisi yung pag-alis mo. Kasi ang pwede kong ikapit na words dito, do sa naramdaman besides yun sa para ka na traidor, is para kang used and abused. Go na, Gemini. Jiwanan.com mo na .ph to. No, hindi na tama to. Ano ba mangyayari? Ano bang ikaw in the future? So we have your the 10 of Wands and by the book. Ayan, sige. Gusto ko yan. So 10 kasi is about the end of the cycle. So yan, we have the end and also the beginning of a new cycle. So I have 3 cards already indicating na ending and beginnings. Tapos once is about fire, passions and energies. Tapos we have your by the book. May mga rules, but you're going to be a rule breaker na rin. Kasi hindi naman, tama naman din. Actually, you don't owe them an explanation. Hindi mo kailangan mag-explain bakit mo to gagawin. Kasi, kumaga andito tayo sa, andun ka na sa level, andun ka sa point na paprotektahan mo lang naman yung inner peace mo. Paprotektahan mo lang naman yung investment mo, which is ikaw. Ang hirap kayang ang mag-excel, sabi natin magtrabaho or maging maganda yung output ng ginagawa mo kapag andun ka sa environment na parang ang sikip, ang hirap huminga, toxic. Ang hirap, promise. Yung parang ganito, nasa yung sitwasyon mo yung parang andoon na andumi-dumi, tapos may kailangan kang gawin, pero gusto mo tong ayusin kasi nga andumi, na hindi naman ikaw nag-cause ng dumi. Tapos ang baho-baho na. So, andun yung point na wait, andun na yung parang, bakit ko ba gagawin to lahat? Then dali mo yung ginagawa mo, lumipat ka ng lugar, hayaan mo sila doon. And hindi mo kailangang magpaalam hindi mo kailangang mag-explain. Kasi at the end of the day, importante ka rin. At the end of the day, dapat vina-value ka din. Dapat andoon na, actually hindi lang value, you should also be respected. At, wala lang, sumasakit yung ulo ko doon sa mga tao sa paligid mo lang talaga. Pero tutuloy mo to, ang dami sa inyo na hindi na magdadalawang isip. Possible nga to, before this year ends, may mga maglilipat sa inyo talaga. Ang daming movements na gagawin nyo, Gemini, sa house nyo. And take this as a sign that you need to start planning. Mag-checkmate tayo ng mga plans mo. So let's check ano ba yung physical, emotional environment, hopes and fears mo, tsaka yung possible future. So your physical environment is the Page of Wands and the message in a battle. Di ba? Bakit pa ganito yung reading mo? Yung ang daming plastic sa paligid, ang daming mga dagdag bawas. Alam mo, dapat medyo for the moment, mag-alas Scorpio ka. Kasi kaming mga Scorpio, mahilig kami sa mga screenshots. Mahilig kami sa evidence. Mahilig kami sa sa proof. May resibo kami, lagi kami halos may resibo. Kaya yung mga, siguro kung makikita niyo yung karamihan ng mga, check niyo yung mga kakilala niyong Scorpio. Ang daming mga screenshots niyan. Or may mga voice recordings yung mga yan. Because we are trying to protect ourselves. Which is yun din yung kailangan mong gawin in the physical. Kasi with the Page of this, a younger female energy and Wands, fire. Be careful where you are right now. Kasi napapansin mo rin naman na may mga kasama ka na medyo makakati ang kamay. So, and also yung some of you na you also are encountering people na ang dami nilang hanash, ang dami nilang kwento na paawa ang peg. Alam mo na yung kasunod nun, Mars pautang. And there will be people actually who will be trying to contact you para manghiram ng funds. Plain and simple, just tell them no, wala. Hindi mo kailangang mag-explain. Kasi andoon na you don't owe them any explanation. Nakakatawa pa dito, yung mga manghihiram na to, kaya sila na short, kasalanan din nila. Kasi hindi sila naging masinop sa paghawak ng pera. Mga waldas din to mga to. So, why would you help someone na
hindi inaayos. Parang, kumbaga, ginagawa kang fallback, ginagawa kang, tawag doon, ginagawa kang safety net. No, it's it's something that you should not include yourself with. Actually, dapat i-disassociate mo to eh. And yung mga bad news, alam mo yung mga tipong pag nalaman nila yung plan mo, tapos nahalata nila yung gusto mo mangyari. Ay, Gemini, ito lang masasabi ko sa'yo. I-expect mo na that magkakaroon ng persistent character assassination. In short, chismis. So, expect mo na may mga maninira sa'yo, may mga false accusation. Kaya nga dyan nga papasok yung mga screenshots, the evidences. Para isang bagsak, mapapahiya sila. Mainit yung ulo ko, Gemini, doon. Hindi sa'yo doon sa mga taong nasa paligid mo. Base ito sa cards. Deserve mo talagang umalis dyan. Your emotional environment is the Queen of Pentacles and Between Worlds. Okay. So, si Queen kasi is the older female energy. Pentacles about earth, anything physical. But this is also about emotions. Kasi Queen nga siya. Tapos Between Worlds. So, ano na nga, stock up ka doon sa kung nasan ka. Andoon with the Queen of Pentacles na parang literal, parang ikaw yung gumagawa, emotional and physical, mental, lahat na lang kinuha sa'yo, lahat na lang inasa sa'yo. Parang, yung totoo, ano pa bang ginagawa nila sa buhay nila? Ano pa bang silbi ng mga utak nila? Galit na ako. Sorry. Naiirita lang ako. Kasi, lahat na lang, Gemini. Alam mo, yung ultimo pati pang bisyo ko lang na lang sa'yo kunin. O yung iba sa inyo, kayo na rin ang nag-i-supply. Alam mo yung tipong one time mo lang ginawa, out of courtesy, out of respect, inassume naman nila, na kailangan, gawin mo na palagi. Oy, tapos nung nag-hold back ka, nung naglagay ka ng boundaries, ending ikaw yung masama. Wow Wow lang talaga, masabi ko. Alam mo, siguro kailangan mo ng banishing talaga para matanggal na yung mga negative, mga nakapaligid sa'yo. So that you could start anew. Kasi even alam mo yung emotional draining yung mga taong to, mga emotional vampires sila kung tutawagin. Kaya kailangan ma-checkmate mo na itong gagawin mo mga plano. Your hopes and fears, we have here the Hangman and the Thinker. Wait lang nga, Gemini ha. Kasi this combination of card ang may fear, this fear is not your fear, but my fear para sa'yo. Kasi may mga iba sa inyo na dalawa yung nakikita ko na pwede maging course of action based ito sa cards. Yung isa, bigla na lang, bahala na, bam, alis. Hindi na set up properly. Yung mga kailangang, yung mga fallback, yung mga bagay-bagay. That's the first course ng iba na sa inyo. Kalma ka lang. The second one is andoon na nagpo-procrastinate kayo. Yung tipong, kasi ang dami kasing kailangan tapusin ni hindi ko maasikaso. Yun yung pangalawa. Yung isa na magra-rush, yung isa na walang gagawin. Mag-stock up na lang. Gemini, don't. Yung takot ko is, wag isa-isa doon is mangyari. Take it one step at a time. Kung kailangan mong isulat yung mga plans mo, kung kailangan mong itala, kung ano yung mga susunod para on this day ito yung gagawin ko, kakausapin ko si ganito o ipapagawa ko kay ganito yung ganyan para mag-start na mag-move yung process, gawin mo. May blessing na ng universe yung mga plans mo, but do not rush it. Huwag kang magmadali at huwag ka din magpadala ang dahil mong ginagawa. Kasi at the end, ikaw magbe-benefit dito. At the end, ikaw din ang makakaranas ng release, ng freedom. At the end, ikaw yun din makakaramdam ng yung brand new start na hinahanap mo. Kailangan mo lang i-checkmate to ng maayos, okay? Your possible future, pak, ang ganda. Page of Pentacles and Chopwood. So, si Page younger, female energy and Pentacles about earth entering the physical.
and chop wood, which is the it's a, tama ba ako? Chinese proverbs to. Chinese proverbs na ang kompleto niya is chop wood, get water. Ituloy mo yung ginagawa mo. So, this is the plans that you have already. With the page, ito yung female energy. So, that means magtutuloy mo yung process mo eh. The physical movement na balak mo, matutuloy ito. But again, dahan-dahan lang. Kasi with the chop wood, this is a process. Kumbaga, continue sa ginagawa mo, pero hindi in a rush. Okay? So, yung mga nagbabalak sa inyo na mag-resign, it will be feasible. Pero, ang nakikita ko dito, mas marami sa inyo, when it comes to work-related matters na lilipat kayo, there is a possibility that you might do it sa early next year, the first quarter of next year. But those who are planning to move, malaki yung possibility by November to eh, magagawa nyo yung physical movements. Now, those who are who's planning naman to start a possible business, this can be feasible around December, between December to February. So ano pa? Checkmate mo na. Tingnan natin anong message ng mga deities sa'yo. Pak! Ceres, mother, stability, and a wish to nurture. Alam mo, wala namang masama na you are extending your help, sabi ni Ceres, sa ibang tao, your love towards others. Of course, kasi daw man is an island. And Galatians chapter 6 verse 2, we carry each other's burden. Pero, too much of everything is bad. Lahat ng sobra nakakasama. Asukal nga pag sumobra, diabetes. Asin pag sumobra, magkakaroon ka ng bato. Sobra ka sa tulog, pwede ka magkaroon ng bed sores, tapos yung muscles mo pwedeng mag-deteriorate. Sobra ka naman sa gising, ayan, lutang ka. But also in extending yourself, limit it to a point na there are boundaries so that you know for a fact na I need to, yung term na I need to be respected. Ito yun. So I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. May free will ka, use it wisely. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung nais nyo po magpa-schedule for private readings or spell works, you can message me po at my personal Facebook page. Yung link is nasa description ng video. Sa nais pong tumulong para lumago po ang ating channel, pwede nyo pong i-click yung join button sa baba or yung thanks button. And donations can be sent as well via GCash or Maya. Number is in the bottom of the screen. Gemini, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad Benguet, kasama po si Mikay Noodles. Keep safe and see you next time, Gemini. Goodbye.